Hi everyone, welcome back sa aking channel na GTR Math Tutorial. So session 3 na tayo ng let review para sa math majorship. So tungkol lahat ito sa number theory. Okay, so para sa mga nagre-review, ito po yung ating yung 10 sessions. Ayan yung mga specific na topic natin. So meron tayo ngayong 25 items tungkol lahat sa number theory. Okay, so let's start. So i-post nyo po muna bawat number, then try nyo pong sagutan. Okay? So number one, which of the following is not relatively prime to 3? So pag sinabi nating, yan, not relatively prime to 3, ibig sabihin, ang GCF dapat ng, pag sinabing, pag relatively prime, ibig sabihin nun, ang GCF ay 1. GCF ng number dapat ay 1. Yun yung relatively prime. So pag sinabi naman nating not relatively prime, ibig sabihin may common factor dapat. Okay? So itong una natin, GCF ng 2 at 3, walang common factor ang 2 and 3. Ibig sabihin ang GCF niyan ay 1. So ibig sabihin ito ay relatively prime ito. Kapag 1 ang GCF, yun ay relatively prime. Okay? So ang hinahanap natin ay not. So next, number 2. So we have GCF of 27 and 3. So parehas divisible by 3 ito. So 27 and 3 ang GCF niyan ay 3. So therefore, dahil hindi 1 yung sagot, so ito na yung sagot natin, letter B. Not relatively prime yan kasi meron silang common factor na 3. Okay? So i-try na muna natin yung iba. So we have GCF of 29 and 3. Walang common factor ang 29 at 3, so 1 ang GCF niyan. So ibig sabihin, relatively prime ito. And then last, we have GCF of 41 and 3. Again, walang common factor ang 41 at 3. So therefore, ang GCF niyan ay 1. Okay. So next, number 2. What is the remainder when 3 raised to 247 is divided by 5? So may dalawang technique tayo para sagutan ito. So ipapakita ko parehas. So ito muna yung first solution natin. Isa-isahin lang natin yung bawat exponent. So we have 3 raised to 247. I-divide daw natin sa 5. So hinahanap natin yung remainder. So isa-isahin natin. Magsimula tayo sa 3 raised to 1. Ano ba ang remainder kapag 3 raised to 1? So ang remainder niyan dahil 3 ay less than 5, automatic ang remainder niyan ay 3. So sa linear congruence, 3 raised to 1 is congruent yan sa 3 mod 5. Okay? So ito yung remainder natin, 3. So isa-isahin natin, kailangan makakuha tayo ng 1 or negative 1. So next natin, 3 square. So ang 3 square ay equal yan sa 9. So 9 modulo 5. Pero ang 9 ay greater than 5. So ang gawin natin, subtract tayo ng 5. So 9 minus 5, so ang sagot diyan ay 4. Okay? So therefore yung 9 equal lang yan dito sa 4. Kapag less than 5, so 4 modulo 5. So pwede na tayong mag-stop dito sa 4. Kasi itong 4, pwede natin itong isulat as pag nag-subtract tayo ng 5, 4 minus 5, itong 4 pwede nating palitan ng negative 1. Okay? Negative 1. So, pwede na tayong mag-stop kasi negative 1 na ito. I-apply lang natin yung property ng congruence dito, linear congruence. Pwede nating erase itong 3 square, erase natin sa exponent yan. Tapos itong negative 1, erase din natin sa magkaparehas na exponent. So dahil ang goal natin makakuha tayo ng 3 raised to 247, so i-divide natin yung 247. So i-calculator nyo lang, 247 divided by 2, that is 123. So ibig sabihin, pwede nating erase itong 3 square. Itong 3 square, erase natin sa 123. Tapos itong negative 1, erase din natin sa 123. So we have modulo 5. Okay? So ngayon, itong 3 square raised to 123, i-multiply lang natin to. 2 times 123, that is 3 raised to 246. Okay? And then we have congruent to negative 1 raised to odd number. So ibig sabihin, ang sagot natin, negative 1 pa rin. Kasi odd number itong exponent natin. So we have negative 1 modulo 5. Ang hinahanap natin ay 247. 247. So, kulang pa tayo ng isa pang 3. So, i-multiply natin both sides by 3.
De, congruent siya sa itong negative 1, i-multiply din natin siya sa 3. Okay? And then we have modulo 5. So makukuha na natin yung remainder. Ito may exponent, ito na 1. So therefore, we have 3 raised to 247. Ito na yung hinahanap natin. 3 raised to 247 is congruent to negative 1 times 3 is equal to negative 3 modulo 5. Dahil ang mga choices natin ay positive lahat, gawin nating positive itong negative 3. Mag-add lang tayo ng kung ano tong modulo natin, itong modulus 5. So negative 3 plus 5 equal siya sa 2. So therefore, itong negative 3 equal din yan sa 2. So ito na yung remainder natin, 2. So the answer is letter D, 2. Okay, so yan yung unang solution. Ang goal natin, makahanap tayo ng negative 1 or positive 1. Tapos erase natin sa exponent hanggang makuha natin yung 247. Another, ito yung mas madali, yung Fermat's Little Theorem. So Fermat's Little Theorem, kailan ginagamit ito? Kapag ang modulus natin, yung divisor natin, ay kapag prime number. Okay? Kapag prime number itong divisor, pwedeng gamitin itong Fermat's Little Theorem. Anong sabi sa Fermat's Little Theorem? Sabi sa Fermat's Little Theorem, A, yun yung base natin, A to the P minus 1 is congruent to 1 modulo P. Okay? So provided itong P ay prime dapat. Kasi itong 5 natin, divisor natin ay prime, so pwede nating i-apply itong Fermat's Little Theorem. So mas madali ito. So automatic exponent natin dito, subtract lang tayo ng 1 sa ating divisor na 5. So therefore, i-apply natin ito. Ang base natin ay 3. So we have 3 raised to, kung ito ay 5, minus 1 tayo sa 5. So we have 3 to the 4th, congruent yan sa 1 mod P. Ang P natin ay 5. Okay? So tapos, dahil 3 to the 4th ito, ang goal natin makakuha ng 247, i-divide natin yung 247. 247, i-divide natin dito sa 4. Divided by 4, ang sagot dyan ay 247 divided by 4 ay 61.75. So therefore, erase natin itong 3 to the 4th, erase natin sa 61. Siyempre, ganun din itong 1, i-erase din natin ito sa 61, and then we have modulo 5. Pag minultiply natin ito 4 times 61, that is 244. So we have 244. Nagkamali, 244 yung exponent. Ang base natin ay 3. Congruent siya dahil 1 ito raised to 61, 1 pa rin. So we have 1 modulo 5. Ang kailangan natin 247. So ilan yung kulang natin? Kulang pa tayo ng 244 pa lang ito. Kulang pa tayo, multiply pa tayo ng 3 cube para maging 247. So syempre, ganun din itong 1, mag-multiply tayo sa 1 ng 3 cube. And then we have modulo 5. Okay? So dito natin ipagpatuloy. So ang left side natin, magiging na siyang 3 raised to 247. Yun na yung hinahanap natin. So ito na yan, 247. And then, congruent siya. So ito yung remainder natin. Multiply lang natin ito. 1 times 3 cube. So that is equal to 27 modulo 5. Tapos, isubtract natin itong 27 sa multiple ng 5 dapat. Yung pinakamalapit na mas mababa sa 27 na divisible by 5 or multiple ng 5 ay 25. So 27 minus 25, we have 3 raised to 247. Congruent siya sa 2 modulo 5. So ito na yung sagot natin. Ito na yung remainder. So same answer tayo dito sa kanina. 2 pa rin siya. Okay? So therefore, dalawa yung solution natin. Parehas ang remainder ay 2. Okay, so next number. Number 3, what is the remainder when 2 raised to 35 is divided by 7? Again, dalawa ang pwedeng maging solution natin dito. Balikan natin itong 2. Pwedeng ito, isa-isahin natin, or pwede namang Fermat's Little Theorem. So automatic ako kapag prime number, Fermat's Little Theorem na agad ang ginagamit ko. Kasi itong 7, ito ay prime. Okay? So dahil prime number yan, gamitin na lang natin Fermat's Little Theorem. Ito kasi yung mas madaling solution. Yung Fermat's Little Theorem. Basta prime number. So gamitin na lang natin yung isang solution kapag hindi prime number. So i-apply natin, ang base natin ay 2. So we have 2 raised to, subtract tayo ng 1 dito sa 7. So we have 2 to the 6.
congruent siya sa 1 and then modulo itong ating divisor 7. Okay? So 35 ito, kailangan ano yung multiple ng 6 na malapit sa 35? Mas bababa dapat. So ang pwede 5. So 6 times 5, no? So 2 to the 6, erase natin sa 5. Siyempre, ganun din itong 1, erase natin sa 5. And then we have modulo 7. So multiply natin ito. We have 2 raised to 6 times 5. We have 30. Congruent to 1 to the 5th power ay 1 pa rin. And then we have modulo 7. So ngayon, para makuha natin yung 35, mag-multiply tayo dito ng 2 to the 5th para maging 35. Okay? So syempre, ganun din dito sa 1, mag-multiply tayo ng 2 to the 5th and then we have modulo 7. So i-apply lang natin yung law of exponent dito, i-add natin to. So we have 2 raised to 35. Yun na yung hinahanap natin. Ito na yan, 2 raised to 35. So 1 raised to 1 times 2 to the 5th, we have 32 modulo 7. So ngayon, isubtract natin yung multiple ng 7. Multiple ng 7 na malapit sa 32. So ang pwede, multiple ng 7, we have 28. Okay? So subtract tayo ng 28 sa 32. So therefore, 2 to the 35th power is congruent to 32 minus 28. That is 4 modulo 7. So ang remainder natin ay 4, which is letter D. Okay? So mas madali ito, Fermat's Little Theorem. Huwag na nating i-apply yung kanina, isa-isayin natin yan 2 to the 1, 2 square, 2 cube, 2 to the 4th hanggang makakuha tayo ng 1 or negative 1. Okay? So huwag na nating i-apply yan. Okay na yung Fermat's Little Theorem. Next, number 4. What is totient of 15? So ibig sabihin na to, totient ng 15. Phi function or ayan, Euler's totient function yan, ibig sabihin yan. So may tatlong case ito. May tatlong case itong totient function. So case 1, kapag ang let's say itong number na to, gawin nating p. Kapag ang p is prime number, kapag p is prime number, ang totient ng p natin ay equal sa p minus 1 kapag prime number siya. Okay? 15, hindi prime number yung 15. So, hindi applicable yung case 1. Case 2, ang sabi naman, kapag yung number natin, yung P ay equal sa, let's say, N times M. Okay? Itong given natin na 15 equals sa N times M, where N and M are prime, and then totient of P ay equal sa, subtract lang natin sa 1 ito, N minus 1 times M minus 1. Okay? And then we have case 3. Itong case 3, pwede sa lahat ito eh. So kapag ang P naman ay equal sa, halimbawa, N to the A times M to the B times, let's say, kung may kadugtong pa to, NM, let's say, gawin natin Q raised to C, and so on. Halimbawa, ano ito? Ito yung mga prime factors niya, N, M, at Q, tapos meron pa siyang exponent. Ang magiging totient of P natin dito ay equal sa P times, subtract lang natin sa reciprocal nito, 1 minus reciprocal ng N, 1 over N, times 1 minus 1 over reciprocal nitong M, 1 over M, times 1 minus reciprocal nitong Q, 1 minus 1 over Q. Okay? Kapag dalawa lang, edi hanggang dito lang tayo. Kapag tatlo, edi hanggang dito. Kapag apat, so dire-diretso pa ito. Okay? So, ayan. Ang 15, ang 15 ay equal sa, mafa-factor ang 15 ng 5 times 3. Therefore, dito papatak yan sa case 2. Kasi ang 15 equal sa 5 times 3, ang 5 at saka 3 ay parehas yan na prime numbers. Okay? So therefore, ang totient of 15 ay equal sa, i-apply natin itong case 2, equal lang siya sa, yung factors natin, 5 and 3, isubtract natin sa 1. So we have 5 minus 1, that is 4, and then 3 minus 1, that is equal to 2. So therefore, 4 times 2 is 8. So the answer is letter A, 8. Ang totient ng 15 ay 8.
Ibig sabihin nitong 8, nitong totient function, ibig sabihin yan, yan yung iisa-isahin natin yung numbers 1 to 14, ilan doon ang relatively prime sa 15. Relatively prime sa 15, isa-isahin natin. So, para mapatunayan natin na 8, pwede nating isulat yan. 1 to 14, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isa-isahin natin dyan yung mga relatively prime. Relatively prime dito sa number na 15. Ibig sabihin, kapag relatively prime sila, ang GCF nila ay 1 lang. So, isa-isahin natin dito. Yung 1 tsaka 15, walang common factor yan. Okay? 2 and 15, wala ring common factor. Yung 3 tsaka 15, may common factor na 3. So, ibig sabihin, hindi ito relatively prime. I-X natin. 4 at 15, relatively prime. Walang common factor. 5 and 15, hindi. Common nila 5. 6 and 15, hindi rin dahil may common factor yan na 3. 7 and 15, okay, walang common factor. 8 and 15, walang common factor. 9, may common factor ang 9 at 15, that is 3. 10, may common factor ang 10 at 15, that is 2. And then we have 11, walang common factor. 12, may common factor, 3. And then we have 13, walang common factor, ganun din ang 14. So bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, eksakto. 8 ang quotient of 15. Yun yung number ng 1 to 14 na relatively prime sa 15. Yun ang ibig sabihin ng quotient function na phi. Okay? So next. Next number 5. What is the remainder when 5,003 factorial is divided by 1,005? Okay? So, ibig sabihin na itong 5,003 factorial ay 5,003 times 5,002 times 5,001 times 5,000. Ang dami na to, no? So, imumultiply natin hanggang makaabot tayo sa times 3 times 2 times 1. Ano daw yung remainder kapag dinivide natin sa 1,005? Okay? So ang remainder nito ay 0. Bakit 0? Kasi yung 5,003, madadaanan niya tong 1,005. So dadaan siya sa 1,006 times 1,005 times 1,004. Eh di ba kung isulat natin lahat may 1,005 sa numerator, may 1,005 sa denominator, cancel yun. So ibig sabihin, divisible. Itong 5,003 factorial ay divisible by 1,005. Dahil divisible, ang remainder ay 0. Okay? So next number. Number 6, what is the value of x in 70 factorial congruent to x mod 71? So dahil meron tayong factorial dito, pwede natin gamitin dito ay yung Wilson's theorem. Wilson's theorem ang gagamitin natin kapag merong factorial. Kung nakakita kayo ng factorial, try nyo lagi agad ang Wilson's theorem. Sabi sa Wilson's theorem, ito yung P natin kapag ang P ay prime number. Ito yung P. Kapag P is prime number, then P minus 1 factorial ay congruent sa negative 1 modulo P. Okay? So yan yung Wilson's theorem. I-check lagi ang 71. Itong 71 natin yung modulus prime number yan. Dahil prime number i-apply natin. Okay? So we have 71 ito. So 70 minus 1 factorial. So we have 70 factorial is congruent to given yung negative 1. So we have negative 1 modulo P is 71. Okay? So therefore, negative 1 ang sagot natin dito. So which is letter C, negative 1. Okay? Nasatisfy na agad. 70 factorial congruent to x modulo 71. So yung hinanap natin na x dito ay negative 1. Kung wala yung negative 1 sa choices, at tapos nandito yung 70, pwede tayong mag-add or subtract dito ng 71 no? Ito yung modulus, add tayo ng 71. Same yan sa 70. Pero nasa choices ang negative 1, kaya letter C ang sagot. Okay? So next number 7.
Joey argues that 12 is congruent to negative 10 modulo 11. Is she correct? Why? So para malaman natin kung kung totoo ito, kailangan itong kapag meron tayong given na A congruent to B modulo modulo n, magiging true ito. Ang ibig sabihin nito kapag tin-translate natin sa algebra, ibig sabihin niyan A, ima-minus natin ito, A minus B, kailangan divisible yan dito sa n. Or A minus B equal dapat yan sa Kn, where K is integer. Element ito ng integer, Z. Okay? So kapag nai-express natin sa ganitong form, ibig sabihin, correct dapat ito. 12 congruent to negative 10 modulo 11. So para magawa yan, isasubtract lang natin. Subtract lang natin itong 12, tapos isasubtract natin itong negative 10. 12 minus negative 10. Kailangan divisible by 11 yan. Okay? So i-try natin. So we have 12 minus negative 10. So we have negative 10. Kailangan divisible yan by 11. Ibig sabihin ang sagot dapat ay integer. Ito yon, yung integer, itong k. Okay? So 12 minus negative 10 equal yan sa 12 plus 10 over 11, which is 12 plus 10, 22. Over 11 equals 2. Dahil ang sagot natin ay integer, so ibig sabihin, correct dapat ito. Is she correct? So, ang sagot ay yes. So, dalawa yung yes dito, no? So, ang letter B ang sagot natin dito, yes, because 11 divides 12 plus 10. Magiging add kasi nga 12 minus negative 10. So ito yan, 12 plus 10 is divisible by 11. Okay? So ganun yung pag-check. So next, number 8, which is equivalent to 4 raised to 2005 minus 4 raised to 2004. So gagamitan lang natin ito ng algebra, no? So 2005 yung exponent dito sa isa. Itong kabila naman 2004. So isulat natin yung 2005 as 4 raised to 2004 times 4 raised to 1. Okay? Equal na yun sa 2005. Pinaghiwalay natin yung 2004 tsaka yung 1. Bakit natin ginawa yun? Kasi meron tayo ditong 4 raised to 2004. So we have 4 raised to 2004 dito. Tapos, i-factor natin yung common. May common sila na 4 raised to 2004. So we have 4 raised to 2004. Pinactor out natin. May 4 to the 1 pa dito or 4. Minus dito sa kabila, walang natira dahil pinactor out na natin. Pinactor out na. Walang natira. So ibig sabihin, meron ditong 1. Okay? Identity element. So therefore, we have 4 raised to 2004 times 4 minus 1, that is equal to 3. Wala pa sa choices. Ang meron lang 3 itong letter A at B. Pero ang gagawin natin dyan, itong 4, i-express natin as 2 square. Itong 4, i-express natin na 2 square. May exponent pa siya na 2004. And then, times 3. Tapos, i-multiply natin ito dahil dalawa yung exponent. Therefore, equal siya sa 2 raised to 2 times 2004, we have 4008 times 3. So therefore, the answer is letter A, 2 raised to 4008 times 3. Okay? Next, number 9. So, i-simplify natin. Puro may factorial, no? 10 factorial plus 9 factorial times 8 factorial plus 7 factorial. So, may pattern naman. Tingnan nyo lang yung pattern. Lahat ng nasa taas plus, tapos we have 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sa baba naman, minus, ganun din. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, ang isosolve lang natin dito, hanapan natin ng pattern siguro itong hanggang dito lang. Kasi may pattern naman ito. So, isolve lang natin itong 10 factorial plus 9 factorial. So, dito, itong 10 factorial, pwede nating isulat yan as 10 times 9 factorial plus may 9 factorial pa tayo dito. Over sa denominator, ganun din. Yung 10 factorial, isulat natin as 10 times 9 factorial plus 9 factorial. Then, hanggang dito lang yung i-compute natin kasi makakakuha na tayo ng pattern dyan. Yung 8, isulat natin as 8 times 7 factorial plus 7 factorial. Ganon din yung denominator natin. So, we have 8 times 7 factorial minus 7 factorial times, ano na to, and so on. Yan. Kunin na natin yung pattern dito. Factoring lang ito.
Factor natin yung common. Ayun, factor natin yung common, 9 factorial. So we have 9 factorial, may matitira ditong 10 plus pinactor out yung 9 factorial, so may 1. And then sa denominator, ganun din, pinactor out natin yung 9 factorial. So we have 9 factorial times 10 minus 1. Times, dito ay ganun din, factor out yung 7 factorial, may matitira tayong 8 plus 1. Sa denominator, pinactor out natin yung 7 factorial, mangyayari 7 factorial times 8 minus 1. So cancel lang yung 9 factorial tsaka itong 7 factorial. So ang natira dito, ito na yung pattern, 11 over 10 plus 1, 11, 10 minus 1 is 9. And then we have 8 plus 1 magiging 9 over 8 minus 1, 7. Okay? So yun na yung pattern. So ibig sabihin, itong sunod natin ay magiging same dito, 7 factorial yan over 5 factorial. Yung next natin dito ay magiging 5 factorial over 5 factorial over 3 factorial. And then yung last natin dito ay magiging siyang 3 factorial over 1 factorial. And then kung mapapansin natin, makakancel lang lahat itong, ay sorry, but may factorial yung naisulat ko. Ano lang pala dapat, walang factorial ito. So sorry, yung pattern pala natin walang factorial. Kung di ay yung number lang. 11, we have 9, tapos 9 dito, 7. Kung ano yung denominator dito, yun yung numerator sa kabila. Tapos subtract ng 2. Okay? So yan yung pattern natin. Kapag isinulat natin lahat ito. Pero okay na tong dalawa. Makuha na natin yung pattern. So cancel out itong 9, cancel yung 7, cancel yung 5, cancel yung 3. So ang natira ay 11 divided by 1 and that is 11. So the answer to this is letter C, 11. Number 10, which of the following pairs is relatively prime? Again, pag sinabi nating relatively prime, ang GCF dapat ay equal sa GCF ng AB. Let's say AB equal dapat sa 1 ang GCF para masabi nating relatively prime. Or ibig sabihin ng relatively prime ay no common factor except 1. Okay? Walang common factor. So, 2 and 10, ano ang GCF? GCF ng 2 and 10 ay equal sa 2. Okay? 2 and 10 parehas divisible by 2. So ito ay not relatively prime. We have 12 and 14. So GCF of 12 and 14 parehas divisible sa 2. So mali din itong letter B natin. Next, we have letter C. GCF ng 17 and 51 ay equal sa 17. Yung 51 divisible sa 17 yan. 17 times 3 is 51. So therefore, mali din ito. So ang tamang sagot, ang GCF ng 8 and 15, walang common factor ang 8 and 15. So therefore, 1 ang kanyang GCF. No common factor. So therefore, ang tamang sagot dito ay letter D. Yun yung relatively prime kapag no common factor. So next, number 11. Okay, so mga properties ito. What property of congruence proves the following statement below? If 10 is congruent to 4 mod 3 and 4 congruent to negative 5 mod 3, then 10 is congruent to negative 5 mod 3. Isa-isahin natin yung mga property. Commutative, reflexive, symmetric, tsaka transitive. Ang sabi dito sa commutative, dalawa ito, no? Addition tsaka multiplication. So, ang ibig sabihin nito, A plus B. A plus B modulo, let's say modulo n, equal yan sa B plus A. Binaligtad lang itong A plus B. B plus A modulo n. So ganun din kapag multiplication. So palitan natin yung operation ng multiplication. So pwede nating baligtarin. Okay? So yun yung commutative. Ito namang reflexive. Ibig sabihin ng reflexive, A is congruent to A modulo n. Reflexive. Kasi parehas. Kapag parehas yung A, yung A at B, halimbawa, ito yung standard form kasi A congruent to B modulo n. Kapag itong A tsaka yung B parehas, ayun, reflexive property yan. A is congruent to A modulo n. Ito namang symmetric, pwede nating baligtarin. Kapag A is congruent to B modulo n, ibig sabihin yan, equal yan sa, baligtarin natin yung B at A, equal yan sa B congruent to A modulo n.
Okay? So yan yung symmetric property. Ang transitive property naman, ito yung AX congruent to B modulo N and B is congruent to C modulo N. Therefore, A is congruent to C modulo N. So ito yung pattern dyan. Sorry, itong congruent natin, but yung parenthesis dito dapat. Okay? So itong pattern, A congruent to B modulo N. Tapos itong B naman congruent to C. Ang mangyayari, parang kinancel lang natin itong B and then yung A mapapakonect na dito sa C. So A congruent to C modulo N. So ito yan, ito yung tinutukoy dyan. So we have 10 congruent sa 4, mod 3. Tapos tingnan nyo, itong 4 parehas dito. 4 congruent to negative 5, mode 3 pa rin. So therefore, itong 10, ipe-pair lang natin itong 10 dito sa negative 5. Ito na yon, 10 congruent to negative 5, mode 3. So therefore, transitive property yan, letter D. Okay? So yun yung property natin para sa number 11. Number 12, determine the last digit in 8 raised to 100. So, kapag last digit ang tinatanong, kuha lang tayo ng pattern dito, isa-isahin natin. Yung exponent dito, a to the 1. Start tayo sa a to the 1, tapos dito sa pangalawang column, yung last digit natin. A to the 1, syempre ang last digit ng a to the 1 ay 8. Kasi a to the 1, 8 yon. And then we have 8 square. Ang 8 square ay 64. Interesado tayo sa last digit lang, edi 4 lang. Okay? Next, we have 8 cube. Ang 8 cube, para makuha natin yan, i-multiply lang natin ito, 4 times 8. 4 times 8, that is 32. 32, pero interesado lang tayo sa last digit. So, 2 lang. And then next, we have 8 to the 4th. Ang 8 to the 4th, i-multiply lang natin ito. 2 times 8, 16. So, yung last digit niya ay 6. And then, 8, 4, 2, 6. So, isa pa, 8 to the 5th. Ang 8 to the 5th, i-multiply lang natin ito. 8 times 6 is 48. So, therefore, naulit na. Kapag naulit na, stop na tayo dyan. So, ito na siya. We have 8, 4, 2, 6. Mauulit na ito, 8, 4, 2, 6. So, yung pattern natin dyan, 8, 4, 2, 6, 8, 4, 2, 6. So, hinahanap natin, 8 raised to 100. So, ang gagawin natin dito, bibilangin lang natin. Saan papataking 100? So, bilangin lang natin. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saan papatak yung 100 dito? Yung 100, pag dinire-diretso natin itong pattern na to, nandito papatak yung 100. Nandito sa row na ito. Kasi tingnan nyo. So, multiples of 4 ito eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ito ay 4, 8. Susunod dito, 12. Susunod, 16, 20. Yung 100, divisible siya sa 4. Kaya dito papatak. So, ang shortcut dyan, kapag alam na natin yung pattern na ganyan, itong exponent natin na 100, i-divide lang natin. Kung ilan itong pattern natin, 4, di ba? So, 100 divided by 4 ay equal sa 25. Walang remainder. So ibig sabihin, walang remainder, yung 100 dito papatak sa line na ito, sa row na ito. Okay? Kapag may remainder, halimbawa remainder 1, ito yung remainder 1. Ito yung remainder 2, ito yung remainder 3, ito naman yung walang remainder. So therefore, ang last digit natin ay 6. Letter C ang tamang sagot. Okay? So ganun lang yung pattern natin. So next, number 13. So ayan, another example. What is the last digit if the number 17 raised to 16 plus 2 is expanded? So pag in-expand daw, so kagaya nung kanina, isa-isay natin. 17 raised to 1, ano yung last digit natin? 17 raised to 1, syempre last digit niyan ay 7. Okay? And next, we have 17 square. Ang last digit niyan, itong 7, i-multiply natin sa sarili niya. 7 times 7, that is 49. Syempre, ang last digit niyan ay 9. So kuha lang tayo ng pattern. 17 cube, i-multiply natin ito. 9 times 7, 63. So therefore, 3 ang last digit ng 17 cube. So diretso pa natin, 17 to the 4th. So 3 times 7, the answer is 21. So ang last digit ay 1. Kapag nag-1 na, stop na tayo dito. Kasi ang susunod na dito, 1 times 7, ang mangyayari, 17 to the 5th power ay 7.
So mauulit na yan. So kagaya nung kanina, hanapin lang natin saan papatak si exponent natin na 16. Pag binilang natin yan, maunti itong 16. No? Pag binilang natin yan, dito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saan papatak si 16? So susunod dito, pag binilang natin 8, next dito ay 12, tapos ayan, dito papatak si 16. So therefore, ito yung last digit natin, dito papatak. Ang last digit ng 17 raised to 16 ay 1. Pero ang tinatanong natin, may plus 2 pa. So therefore, ito yung last digit, 1 plus 2 ay equal sa 3. Letter D ang tamang sagot. Okay? So next. Maunti lang itong exponent pala natin, 16 lang, kaya hindi ko na dinivide. Kita naman, obvious na. Obvious na bilangin lang natin. 1 to 4, 5 to 8, hanggang 12, tapos 16. So dito papatak. And then pag dinivide natin 16 divided by ano yung pattern natin? 4. 16 divided by 4, walang remainder. So dito siya papatak sa row na to. Next, number 14. Which of the following is the remainder when 2 raised to 52 is divided by 11? So divisor natin 11 ay prime number. Okay? Prime number. So therefore, gamit ulit tayo ng Fermat's Little Theorem. So Fermat's Little Theorem ang gagamitin. Bakit? Kasi ang divisor natin ay prime number. Okay? So sabi sa Fermat's Little Theorem, ang base natin ay 2. So we have 2 raised to, etong divisor natin 11 minus 1. So we have 2 to the 10 is congruent to 1 modulo P, which is 11. Okay? So yan yung sabi sa Fermat's Little Theorem. Ang kailangan natin ay 52. So multiple ng 10 na malapit sa 52 na mas mababa, so that is 50. So ibig sabihin, erase natin both sides sa 5. So congruent to 1 to the 5th, and then we have modulo 11. So we have 2 to the 50 congruent to 1 to the 5th. So 1 to the, 1 pa rin yun, modulo 11. Next, kailangan natin 52. So magmumultiply tayo ngayon ng 2 to 2 square to both sides. Okay, congruent to 1 times 2 square mod 11. So therefore, we have 2 to the 52 na ito. 50 plus 2. So 52, yun na yung hinahanap natin. 2 raised to 52. Congruent to 1 times 2 square, that is equal to 4 modulo 11 na ito na yung remainder natin, 4. Therefore, letter A ang tamang sagot. Okay, so next number, 15. What is the remainder when 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial hanggang 100 factorial is divided by 8? So dito, iisa-isahin lang natin ito. Kung ano yung remainder, isa-isahin natin. 1 factorial, so sulat natin dito yung 1 factorial, tapos dito yung remainder kapag dinivide sa 8. Okay? So anong remainder ng 1 factorial kapag dinivide sa 8? Siyempre 1. Kasi yung 1 factorial ay less than 8. Basta less than 8, automatic yun na yung remainder. So we have 2 factorial. Ang 2 factorial ay 2 times 1, that is 2. So ang remainder niyan pag dinivide sa 8 ay 2. Next, we have 3 factorial. Ang 3 factorial ay 3 times 2 times 1. So that is equal to 6. So ang 6 ay less than 8. So therefore, 6 ang remainder. Next, we have 4 factorial. Ang 4 factorial ay 4 times 3 times 2 times 1. That is equal to 12 times 2. We have 24. So ang 24, divisible ang 24 sa 8. Ibig sabihin, ang remainder niya ay 0. Okay? Tapos, ang 5 factorial, ang remainder niyan ay 0 din. Bakit 0 din? Kasi merong 24 yung 4 factorial. Ang 5 factorial equal yan sa 24 times 5. Eh yung 24 nga, divisible dito sa 8. Kaya automatic ang 5 factorial hanggang 100 factorial, ang remainder niyan ay 0. So therefore, para makuha ang remainder, i-add lang natin lahat ng remainder. Ito yon, 1 plus 2 plus 6, that is equal to 9. Dahil ang 9
ay greater than 8, ano ang remainder ng 9 pag dinivide sa 8? So ang remainder ay equal sa 1. Dahil 9 minus 8 ay equal to 1. So the correct answer is letter A, 1. Okay? So next, number 16. Find x in x is congruent to 2 to the 15 modulo 51. So para makuha natin itong 2 to the 15, pwedeng nating i-apply yung symmetric property, no? Nandito kasi yung x. So gawin natin, pwedeng pagbaligtarin ito, sabi sa symmetric property. So we have 2 raised to 15, congruent yan sa x modulo 51. Okay? So tapos, ang 51, pero pwede na pala tayong hindi gumamit ng property kasi yung 15 mababa lang, no? Pwede na pala ito sa calculator. I-calculator na lang natin ito. 2 raised to 15 para makuha natin itong x. 2 raised to 15, kaya naman sa calculator yan. Ang sagot dyan ay 32,768. Okay? So tapos i-divide lang natin sa 51. So kapag dinivide ito sa 51, ang magiging sagot ay divide sa 51 magiging 642.50, 98, and so on. Diretso yan. Para makuha natin itong value ng x, ang gagawin natin sa ordinaryong calculator lang, isubtract natin itong 642. Kunin lang natin itong decimal natin na ito. Itong decimal natin, imumultiply lang natin yan sa 51. Kung ano tong modulus natin. Yun na yung magiging remainder natin. Okay, so ipakita natin, gamitan natin ng calculator. Ordinaryong calculator lang ha. Yan. So ang gawin natin 2 raised to 15. So 2, nasan ba yung exponent dito? Ayun, xy. 2 raised to 15, press ko yung equal sign. Okay, so ito na yan, 32,768. I-divide ko ngayon sa 51. So divided by 51, press equal sign. Tatanggalin ko itong whole number na 642. Okay? So minus ko sa 642 para makuha ko yung decimal lang. Ayan, decimal, ang haba niyan. Pag nakuha ko na yung decimal na yan, imumultiply ko sa modulus natin na 51. So times 51, press natin yung equal sign. Ayun na yung sagot, 26. So yun na yung remainder natin. Yun na yung value ng x, 26. So therefore, letter B ang tamang sagot dito. Yun, letter B, 26. Okay, so ganun ang pag-manual na pagkuha ng remainder nitong value ng x kapag kaya sa calculator. Kapag mababang number, kagaya nito 2 raised to 15. Pero kapag malaking number yung exponent, hindi kaya ng calculator yan. Okay? So ulitin natin na, pag maliit, yun yung gagawin natin. Kuhanin lang ito, tapos i-divide kung ano yung modulus natin. Pag na-divide na, yung whole number isubtract natin para makuha natin yung decimal. Tapos yung decimal, imumultiply natin dito sa ating modulus na 51. So yun na yung sagot, 26. Gamit lang ang ordinaryong scientific calculator. Hindi na tayo gumamit ng Caltech. Ordinary lang na kaya scientific calculator, wala nang mode na ginamit. Okay? So next, number 17. What is x in 9 raised to 16 congruent to x modulo 17? Kung pagmamasdan nyo ito, tingnan nyo yung ating exponent. Ang exponent natin 16. Tapos yung modulus natin 17, which is also a prime number. So dapat doon pa lang ma-observe nyo na. Ang modulus natin 17, prime number. Tapos, itong exponent natin, tingnan natin, yan ay 1 less than. 1 less than the modulus. 1 less than ng modulus natin na 17. So doon pa lang, kitang-kita na, pwedeng i-apply ang Fermat's Little Theorem dito. Kasi nasatisfy yung dalawang condition eh. Sabi sa Fermat's Little Theorem, di ba? If P is prime number, then A to the P minus 1 is congruent to 1 modulo mod P. Ayun, nasatisfy. Ang modulus prime number 17, tas yung exponent natin ay 1 less than. 1 less than dito sa ating modulus. So pag in-apply natin yan, so we have 9 raised to 16
congruent agad yan, ang value na ng x dito ay 1. 1 modulo 17. Ayun na yung sagot natin. Ang x natin ay 1. Saktong-sakto sa Fermat's Little Theorem. Okay, so next, number 18. Find the remainder when 8 raised to 22 is divided by 3. So, pwede ulit. Fermat's Little Theorem ulit, no? Ayun, no? 3, prime. Prime number. Basta prime number itong ating divisor. Automatic, Fermat's Little Theorem ang gamitin. So, ang base natin ay 8. So, we have 8 raised to. Subtract tayo ng 1 dito sa 3. So, we have 8 squared. Congruent yan sa 1 modulo itong divisor natin na 3. Tapos, ang kailangan natin 22. Eksakto na ito. 8 square, no? So, pwede na natin gawin yung 22 kapag ni-raise natin sa 11. I-raise natin parehas sa 11. So, 1 raised to 11. And then we have modulo 3. So, yun na, tapos na ito. 2 times 11. So, we have 8 raised to 22. Congruent to 1 raised to 11 ay 1 pa rin. And then we have modulo 3. So, ang remainder ng 8 raised to 22 ay 1. Mod 3. So, letter B ang tamang sagot. Okay? So, next, number 19. Find the remainder. 8 raised to 56 minus 3 divided by 9. So, ito yung divisor natin. Hindi na pwede yung Fermat's Little Theorem. Kasi itong 9, ito yung divisor, ay not prime. Not prime number. So, hindi na natin pwedeng gamitin yung Fermat's Little Theorem dito. So, ang gamitin natin dito, yung ordinary lang, isa-isahin natin yung bawat exponent. So, mag-start tayo sa 8 to the 1. 8 to the 1, congruent yan sa 8 modulo 9. Dito pala, tapos na pala dito. 8 mod 9. Kasi itong 8, pwede natin gawin itong negative 1. Di ba ang modulus natin ay 9? So, subtract tayo ng 1 dito. Ang 8 raised to 1 ay congruent sa, sorry, 9 pa lang i-minus. Itong modulus. 8 minus 9, congruent siya sa negative 1 modulo 9. Okay? So, yun, may negative 1 tayo. So, ibig sabihin, erase lang natin sa 56. Raise natin both sides sa 56. So 8 raised to 56 congruent sa negative 1. Isulat nga natin ng panibago para malinaw. Ito 8 raised to 1, no? So we have 8 raised natin sa 56 congruent to negative 1 raised to 56 modulo 9. And then we have 8 raised to 56 congruent to negative 1 raised to even number. Even number, so ibig sabihin magiging positive 1 siya. Kasi even number yung exponent. So 1 modulo 9. So ang remainder ng 8 raised to 56 ay 1. So subtract lang tayo ng 3 dito. So ibig sabihin mag-subtract lang tayo ng 3 dito para makuha natin yung remainder ng 8 raised to 56 minus 3. 1 minus 3 ang remainder natin ng 8 raised to 56 minus 3 ay congruent sa 1 minus 3 that is negative 2 modulo 9. Wala sa choices yung negative 2. So gawin natin positive itong negative 2 natin. Add tayo ng 9. Okay? So pag nag-add tayo ng 9, ang sagot ay 7. Ito na yung ating remainder kapag dinivide sa 9. So the correct answer is letter D, 7. Hindi natin na-apply yung Fermat's Little Theorem kasi yung 9 ay hindi prime number. Okay? Pero madali lang kasi negative 1 agad yung lumabas dito. So next, number 20. Evaluate P of 180. So, ang gagamitin natin dito yung kanina. Meron tayong example na ganito kanina, totient, no? Case 3 ang gagamitin dito kasi kitang-kita naman hindi prime number ang 180. Sabi sa case 3, ang totient ng P ay equal sa P times 1 minus 1 over N times 1 minus 1 over M and so on. Kapag na-express natin yung P as N raised to A, M raised to B, and so on. Pag na-express natin sa prime factors niya na may exponent. Okay, so yan ang i-apply natin dito. Yung 180 factor lang natin ito. 180 factor natin, yung madali na, no? 18 at 10. Okay?
Tapos yung 18, pwede i-factor ito as 9 times 2. Tapos yung 10 ay 5 times 2. Tapos itong 9 ay 3 times 3. Okay. So ayun, na-factor na natin ang 180 ay equal sa dalawa yung 2. So we have 2 square times dalawa yung 3. So we have 3 square and then times may 5 pa tayo dito. Okay? Times 5. So i-apply natin to, tatlo pala yung kailangan natin. So we have tangent of 180 ay equal sa kung ano yung given natin na number, 180 imo-multiply natin sa 1 minus reciprocal nito, netong base natin. 1 minus 1 half, and then reciprocal netong 3. So we have 1 minus 1/3 times 1 minus reciprocal netong 5, and that is 1/5. Okay? Simplify. So we have 180. 1 minus 1 half, pwede natin itong gawing 2 over 2, no? So we have 1 half na lang ito. Itong 1, pwede natin gawing 3 over 3, no? So 3 over 3 minus 1/3, so we have 2/3. And then itong 1, gawin natin 5 over 5. So we have 4/5 ito. Simplify, mag-cancellation tayo. Cancel yung 2. 180 divided by 3, equal na lang yan sa 60. And then 60 divided by 5, that is equal to 12. So therefore, ang sagot na lang pala ay 12 times 4, which is equal to 48. Letter D ang tamang sagot. Okay? So case 3 yung ginamit natin dito sa tangent function natin. Tangent of 180. Okay, so next, number 21. Which of the following given can be solved using Euler's theorem? So ano ba yung Euler's theorem? Yung Euler's theorem, nagagamit natin ito kapag halimbawa we have A congruent to B modulo modulo N. So ang sabi sa Euler's theorem, kapag may exponent tayo dito, no, magagamit yung Euler's theorem kapag ang A tsaka yung N natin relatively prime dapat, or ang GCF dapat ng A tsaka N, ang GCF dapat niyan ay equal dapat sa 1. Relatively prime dapat. Okay? Sabi kasi sa Euler's theorem, ang sabi sa Euler's theorem, A to the P of N, A to the P of N is congruent to modulo N ito no? Modulo N, 1. 1 modulo N. So, yan yung sabi sa Euler's theorem, tangent of N. Pero may condition tayo dyan na ang GCF dapat ng A at N, yan yung base. Base tsaka yung modulus natin, kailangan ang GCF niya ay 1 or relatively prime dapat. Kapag hindi 1, hindi pwedeng gamitin ang Euler's theorem. Okay, so i-try natin isa-isa. I-try natin isa-isa yung ating base tsaka yung modulus natin. So yung number 1 natin, ang GCF ng 16 at 20 ay equal sa 4. So hindi relatively prime ito. So hindi natin pwedeng magamit ang Euler's theorem sa number 1 natin. Sa number 2, kunin natin itong 7 tsaka 15. Okay, eksakto. Ang GCF ng 7 at 15 ay equal sa 1. Okay, so pwedeng gamitin dyan ang Euler's theorem. Okay? And then we have sa number 3, ang sabi, ang base natin ay 25, tapos ang modulus ay 5. So hindi rin pwede kasi ang GCF ng 25 at 5 ay equal sa 5. So hindi pwede ang Euler's theorem. Dahil dapat relatively prime or ang GCF dapat ay 1. So ang sagot ay letter B only. 2 only. Okay? So which of the following given can be solved using Euler's theorem? Letter B lang ang pwede. Kung gagamitin natin yung Euler's theorem dito, kukunin natin itong tangent nitong ano natin, tangent nitong 15. Tangent ng 15. Na-solve na natin yung kanina, no? 8, ano yun? 8 square. 8 square. 8 yung sagot dito. 5 times 3 kasi. Di ba? Pag binalikan natin yung, nasa na bang number yun? Balikan nga natin. Yung sa tangent function. Ayun, ito yan, no? Tangent of 15. Ayun yung sagot dito, 8. So, yun.
Tignan na natin, ibalik na natin, iwayo na tayo, number 21 na pala tayo. Okay? So, ang Euler's theorem ay pwedeng gamitin sa number 2 lang. So, next number 22. Find the solution of the following linear congruences. Kapag ganitong linear congruence, system of linear congruence, ano lang to, trial and error ang gagawin natin. Kasi pag sinolve natin ito ng hindi tayo nag-trial and error, mahaba ang solution nito. Kaya kapag ganito, nakakita kayo ng linear congruence, tatlo yan, i-trial and error lang natin itong mga choices. Okay? So, paano ba gawin yan sa calculator? So, ayan, pakita natin yung calculator. Isa-isayin natin. I-try muna natin itong 988. So, yun yung i-substitute natin dito sa bawat x. Kailangan ang remainder ay 7. So, gawin natin 988. 988, i-divide natin dito sa 9. Dito sa 9, kailangan ang remainder niya ay 7. So 988 divided by 9 equal siya sa 109.77, no? Paano natin makukuha yung 7? Isasubtract natin yung whole number minus 109. So yan, decimal na lang tapos i-multiply natin sa modulus. Modulus na 9, ang sagot ay, ayun, 7. Sakto. Pag sumakto dito, ibig sabihin, true. Correct. Ito, tama itong 988. Masasatisfy yung number 1. Sumunod sa number 2 tayo. Obvious naman itong pangalawa natin kasi 10, obvious yan. Ang remainder ay 8 kasi 988. Ang dulo niya 8. Kapag dinivide natin sa 10, ang remainder niyan ay 8. So, tingnan na lang natin. So, 988 divided by 10. So, pakita lang natin. 98.8. So, subtract natin yung 98, yung whole number, equals 0.8 and then multiply by the modulus 10. Ayun. So, okay na yan. 8. Ayun. Satisfy. 8. So, next, nasatisfy na yung 1 and 2. So, yung 988, i-check natin dito sa pangatlo. Pag nasatisfy pa rin, ito ng letter A ang tamang sagot dito. So, we have 988. Divide natin sa modulus. Modulus 11. So, divided by 11 equals, ayan. Subtract natin itong whole number na 89. So, minus 89 equals, and then i-multiply natin sa modulus na 11. So, times 11, kailangan ang sagot dito ay 9. Equals, ayun, 9. Ibig sabihin, true na itong letter A. Nag-true lahat dito sa tatlong linear congruence natin. So, wag na nating itry itong B, C, at D. Okay? So, letter A na ang sagot dito. Pero, ipakita natin na mag-e-error nga yung isa dito. So, ayan, ito na yung tamang sagot dito. Pero, i-try na lang natin itong 458 na magfo-false ito. Okay, so pakita natin. Pakita natin kung saan magfo-false itong 458. Saan magfo-false ang 458? So, check natin dito sa una. 458 divided by, dito tayo sa una, divided by 9. Divided by 9 equals, ayan, subtract natin yung whole number na 50. So, minus 50. Okay? And then, i-times natin sa modulus na 9. Kailangan ang sagot dito 7. Okay, sablay. Dapat 7. 8 yung lumabas. So, ibig sabihin, false na itong letter D. Etong letter B at letter C magfo-false din yan. Pag tinry natin dito sa tatlo. Pero dito sa pangalawa, true lahat, no? Kasi 8 yung dulo. True lahat dito sa pangalawa. Okay? So next, number 23 na tayo. Wag na nating itry lahat yan. Magfo-false yan. Nakuha na kasi natin yung letter A. So next, number 23. What is the particular solution of 30x congruent to 18 modulo 72? So kapag ganitong linear congruence, para magkaroon ito ng solution, so yung basic form muna tayo. A congruent to B, ilagyan natin ng x. AX congruent to B modulo n, para magkaroon ito ng solution, kailangan ang GCF ng A tsaka ng n, ang GCF dapat ng A at n divides dapat yung B. Okay? Madidivide dapat niya yung B para magkaroon ng solution. Okay? So actually maraming solution ito. Hinahanap lang natin isang solution lang kaya particular solution. So ang unang gagawin natin dito para ma-simplify muna natin kasi kung mapapansin natin yung mga numbers natin,
30, 18 at 72 pwedeng ma-divide lahat. Divisible lahat ito by 6. Divisible lahat sa 6. So i-divide natin lahat sa 6. Okay? So divide natin lahat sa 6. So therefore, we have 30 divided by 6, we have 5x. Congruent to 18 divided by 6, we have 3. Modulo 72 divided by 6, that is 12. Okay, so hanapin natin ang solution dyan. Isa dito, 1, 3, 5, 7. So isa dyan yung magiging solution. Paano natin gagawin yon? Kailangan matanggal natin itong x dapat ang matira dito. Kailangan matanggal natin itong 5. Para magawa natin yon, itong 3, kukunin natin yung residue nitong 3 na divisible sa 5. Kasi sa modulo 12, ibig sabihin pwede tayong mag-add or subtract ng modulus natin na 12. Okay, so add tayo at subtract. Magsimula tayo, ang gitna natin, lagay natin dito 3. Pag nag-add tayo ng 12, 3 plus 12, sakto na agad pala, 15 plus 12, 27, and so on. Pwede naman tayong mag-subtract. 3 minus 12. So, i-subtract nga natin na i-subtract. Idire-diretso ko. 3 minus 12, we have negative 9. And then, minus 12 pa ulit. So, negative 21. And so on. Dire-diretso yan. Yan yung mga residue ng modulo 12. So, kailangan para ma-solve natin itong value ng x, kailangan ma-divide natin sa 5. Ma-divide natin sa 5 itong 3. Napapalitan natin ng divisible sa 5. So sa mga residue natin, pwedeng ipalit natin yung 15. Okay? So palitan natin itong 3 ng 15 kasi yung 15 divisible dito sa 5. So therefore, we have 5x congruent to 15 modulo 12. So pwede na nating i-divide ngayon both sides by 5. So therefore, ang value ng x ay equal sa 15 divided by 5. We have 3 modulo 12. So ito yung particular solution natin, 3. So ang sagot natin dito ay letter C, 3. Okay? So marami pang solution dito. Ang isang solution lang, particular solution ay 3. Kasi marami tayong solution, 70, ang original natin itong 72. So maraming solution yan. Kapag inisa-isa natin 1 hanggang 72, makakakuha pa tayo ng iba pang solution dyan. Hindi lang itong 3. Itong 3 ay isa lang sa maraming solution. Okay? So next, number 24. Which of the following has no integral solution? Para mawalan ng kapag no integral solution, kukunin lang natin dito yung GCF nung general form muna tayo. We have AX plus BY is equal to C. Para mawalan ito ng no integral solution kapag ginawa natin ang GCF na itong coefficient ng X and Y, GCF of A and B kapag hindi niya na-divide itong C. No solution yon. Kapag does not divide itong C. Kapag na-divide niya yung C, ibig sabihin with solution yon. May integral solution tayo kapag yung GCF ay na-divide itong constant natin na C. So isa-isahin nga natin. So ito yung letter A. We have GCF of 13 and 17. Ang GCF ng 13 and 17 ay equal sa 1. Di ba 1 divides 24? 24 divided by 1, ano yan? Whole number. So therefore, may solution ito. Okay? Kasi yung GCF ay 1 divides 24. So next, we have 12 and 4. So letter B, we have GCF of 12 and 4. Ang GCF ng 12 and 4 ay equal sa 4. 4 divides ba ang 82? Parang hindi, no? Kapag dinivide natin 82 divided by 4, ang sagot ay 20.5. Hindi integer. So therefore, 4 does not divide 82. So ibig sabihin, wala itong integral solution. Ang tamang sagot dito ay letter B. No integral solution itong letter B kasi 4 does not divide 82. So patunayan na lang natin itong letter C and letter D. So ang GCF ng 24 and ng 15 and 24 ay equal sa 3. 3 divides 99.
Yun, 99 is divisible by 3. So may solution ito. May integral solution ito. Okay? And then x plus y equals 1. Meron niyang integral solution yan. Basta x and y lang. Kasi ang GCF ng 1 at 1 ay equal sa 1. Basta ang GCF ng 1 ay 1, may solution lagi yan. May integral solution. Kasi 1 divides 1 ito. So 1 divides 1. Okay? May solution din ito. So ang wala lang solution ay letter B. So last number, number 25. Which of the following has no integral solution? Ayan, kagaya nga nung kaninang nabanggit ko na, no integral solution kapag general form muna, AX congruent to B modulo N. No integral solution kapag ang GCF ng A at N does not divide B. No integral solution yon kapag does not divide. So isa-isayin natin. Letter A, we have 36 and 42. So kunin natin ang GCF ng 36 and 42. Ang GCF ng 36 and 42 ay 6. Ang 6 ba ay divides ba ang 432? I-check nyo lang sa calculator. 432 divided by 6, eksakto. 72 yung sagot. So okay ito. May integral solution ito. Next, we have 28 tsaka 75. I-try natin. GCF of 28 and 75. So 28 and 75, what is the GCF? Pwede parehas sa ang 28, 7 times 4, ano? Ang 75 ay 15. Ano pala ito, no? 1 ang ano nito kasi 25 times 3, tapos yung 25, 5 at 5. Walang common factor. Walang common factor, so ang GCF niyan ay 1. Basta ang GCF ay 1, safe yan. 1 divides itong 32. So, okay ito. May integral solution yan. So, next we have GCF of 32 and 44. So, GCF of 32 and 44, that is equal to 4. So, okay ulit ito. 4 divides 52. 52 divided by 4 is 13. So, integer. So, okay ito. So, automatic letter din na pala ito. Kasi, goods lahat yung A, B, and C, no? So, patunayan na lang natin. So, we have GCF of 21 and 27. 21 and 27, ang GCF niyan ay 3. Tapos, ang 3 does not divide 49. 3 does not divide 49 kasi 7 lang ang makakapag-divide sa 49. 7 at 1 lang. So therefore, no integral solution itong letter D. Okay? So that's all. So thank you for watching. I hope marami kayong natutunan sa session natin ngayon. So kita-kita tayo sa marami pang mga let review para sa math major sheet. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.